Tumayo po tayo. Let's read ang ating sermon passage. 1 Corinthians chapter 6, verses 9 until 11. 1 Corinthians chapter 6, verses 9 until 11. Ito ang salita ng Diyos. Verse 9. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor the drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Verse 11, and such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Ito ang salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. Ang concern ni Apostle Paul sa Corinthian church ay yung pag-tolerate nila sa mga seryosong kasalanan. Tinotolerate nila yung mga kasalanan na seryoso laban sa Diyos at yung kanilang failure na mamuhay bilang banal na tao ng Panginoon. Kaya, kung maaalala nyo, yung chapter 5, 1 Corinthians 5, tungkol saan siya? Ano yung 1 Corinthians 5? Tungkol siya saan? Sino nakakaalala? 1 Corinthians 5. Tungkol siya saan? Church discipline. May sexually immoral, namumuhay sa kanila, sineselebrate nila, tinotolerate nila, at inutusan ni Apostle Paul yung Corinthian church, disiplinahin nyo yan. Bakit hindi nyo dinidiscipline? Yung sexual immoral, tanggalin nyo sa kalipunan ninyo bilang isang komunidad ng pananampalataya. Chapter 5 yon. Ngayon, chapter 6, yung kasunod mismo. No? Kasunod na tungkol naman ito sa chapter 6, yung mga wrongdoing ng mga kapatiran sa isa't isa. Yun yung makikita nyo dyan sa verses 1 hanggang verses 8. May mga nagkakasuhan ng mga mananampalataya sa isa't isa. So tungkol ito sa mga kasalanan na hinahayaan sa komunidad ng mga mananampalataya. And the Apostle Paul insists, tuloy-tuloy yan hanggang dulo ng chapter 6. Kung makikita nyo, kahit sa dulo, verse 12 hanggang verse 19, tungkol siya sa sexual immorality. Ito yung mga kasalanan na mamayagpag sa Corinthian church na hinahayaan nila at sinabi ni Apostle Paul, hindi pwede yan. Kayo ay grupo ng mga nagpapahayag ng mga Kristiyano, mga mananampalataya, at ang kawalang katwiran ay hindi marka ng mga tao ng Diyos. It's at the mark of the people of God. Hindi pwede yan. There can be no unrighteousness and unrighteous people within the community of the saints. Ang unrighteousness ay marka ng mga tagalabas ng covenant community. Hindi yan marka ng mga nasa loob ng covenant community. Those who belong, those who are members of the Corinthian church, they must be different. Hindi sila dapat kamuka ng mga hindi mananampalataya. Thus, in chapter 6 verse 9, yung unang verse natin, sa verse 9, nagtanong si Apostle Paul ng isang rhetorical question. Meron siyang tanong. Pero ang point niya dito, ini-insist niya na hindi pwede yung ganyan sa church. Pero tignan niyo yung tanong niya. Ano yung tanong ni Apostle Paul sa verse 9?
Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Hindi nyo ba alam na yung mga hindi matuwid ay hindi makakatanggap, receive, hindi makakatanggap sa kaharian ng Panginoon? At pagkatapos niyang sabihin yon, nilista niya yung mga kasalanan sa verse 9, tapos ganun din sa verse 10. Sabi niya, hindi pwede yan sa mga mananampalataya. Tapos nilista niya, ito yung mga kasalanan na yun. Of course, yung mga listahan na ganyan, hindi naman yan exhaustive, hindi lahat yan. Mga halimbawa lang yan ni Apostol Pablo sa unrighteousness na hindi makakatanggap ng kaharian ng Diyos. May mga binanggit siya dito na sexual sins. Ano yung mga sexual sins? Sexually immoral, idolaters, adulterers, those who practice homosexuality. Meron din ditong mga religious sins, no? Meron din ditong mga social sins. So, mga iba't ibang uri ng mga kasalanan. Pero gusto ko ipagbigay diinan ni Apostle Paul na may pinagkaiba yung mga tatanggap sa kaharian at sila na hindi nila mamanahin yung kaharian. And ang tema natin sa pangangaral natin sa ngayong June, kaya natin pinili yung text na ito, ay regarding sa namamayagpag na idea at pinopromote, pinaparada, may march. Tinignan ko nga yung barangay natin dito, Barangay San Isidro. Yun pa yung nagpo-promote, may LGBTQ dito. Mismong gobyerno. May magmamarch sila dyan, I think, kailan ba yun? Next week. Iikot sila dito, magmamarch. Sa lugar natin, dadaan dyan sa elementary. Pero ito yung sinasabi ng talata natin. Under the category of the sexual sins na hindi mag-i-inherit ng kingdom of God, isa sa mga binanggit ni Apostle Pablo ay men who practice homosexuality. Lahat ito kasalanan. Sexual immorality, idolaters, adulterers, thieves, greedy, drunkards, revilers, swindlers, lahat yan ay kasalanan. Lahat yan part ng unrighteous na binabanggit dito ni Apostle Paul. Pero pansinin nyo, isa sa mga sinama niya ay those men who practice homosexuality. Alam niyo ba na sa original Greek nito, dalawang salita yan. Dalawang salita yung ginamit dito ni Apostle Paul. Una, yung malakoi, ang ibig sabihin, the soft ones. Sila yung sa mga mag-partner na mga homosexual, sila yung mas passive. Pangalawa, na salitang ginamit ay yung arsenokoitai, sila naman yung mas active. Na ang ibig sabihin ng salitang arsenokoitai ay male bed. Sila mismo yung active partner. Alam natin sa mga homosexual relationship, merong ganyan talaga. May active, may passive. Yung active, sila yung nagpo-pursue. Yung passive, sila yung hinahayaan nilang gawin sa kanila yon, no? At sa mga translation, katulad ng ESV, NIV, NLT, inisa na lang nila yung translation. Kaya ito, ESV to ang sinabi, nor men who practice homosexuality. Pero sa ibang mga translations, katulad ng King James, New King James, NASB, 1995, saka yung bago, yung Legacy Standard Bible, pinaghiwalay nila yan. Kasi dalawa talaga yung salita na nakalagay doon. No? Malakoy sa arsenakoitay. Ibig sabihin, ang homosexuality ay hindi bagong lifestyle sa panahon natin. Hindi ito makabago. Sa panahon pa nila Apostle Paul, meron na. Sa Greco-Roman world, meron na nangyayaring ganito. It is an old sin lived and practiced even in ancient times. And even sa susunod na Lord's Day, Lord willing, pag susunod na preaching ni John Paul tungkol sa Sodom and Gomorrah, mas malayo. Old Testament pa lang, meron na nung kasalanan na ito. Sa Greco-Roman culture, katulad ng Corinthian church, yung sexual context kung saan ang lalaki sa lalaki ay katanggap-tanggap. Hindi yung tabu sa kanila. Basta may katungkulan ka, may honor ka,
pwede mong gawin yung mga bagay na yon. Sa kanila, katanggap-tanggap ito. At merong active at passive na mga kalalakihan, pero tinuturing itong isang kasalanan. Yung homosexual sin ay part ng unrighteous at sexual sins na kinundena ni Apostol Pablo, na sinabi niya sa verse 9, will not inherit the kingdom of God. Pero may magandang balita dito, kasi sinabi ni Apostle Paul sa verse 11, and such were some of you. Sinabi niya, etong mga kasalanan na to, ginagawa niyo yan dati. Kayo yan dati. Pero ngayon, hindi na. Merong mga taga-Corinthian church na ito yung kasalanan nila bago sila maging mananampalataya. Pero naging mananampalataya na sila, that's their past. Sinabi niya, such were some of you. Hindi na kayo ganun. Ngayong mga mananampalataya na kayo. Kaya't while continual living in sin of homosexuality will not receive the kingdom, Christians have been radically changed so that they no longer live under the dominion of their former sins by the grace of God. May pinagkaiba. Samantalang yung patuloy na pagpapersist sa kasalanan, katulad ng homosexuality, hindi yung tatanggapin, hindi siya makakatanggap ng kaharian ng Diyos. Ang mga mananampalataya, mga Kristiyano, binago na sila. Kaya yung dating pagkakakilanlan nila, hindi na sila yun. Hindi na yun yung pagkatao nila. Hindi na yun yung pamumuhay nila. Parte na yun ng nakalipas nila. Hindi na ng kasalukuyan nila. Kahit meron tayong dalawang katotohanang titignan dito. Una, yung nakakapandayang paniniwala. At pangalawa, yung pagbabago na ganap. We can see that clearly on the passage na there is a deceptive belief and there is a decisive change. So tignan muna natin yung verse 9. Tignan muna natin yung verse 9. Pagkatapos itanong ni Apostle Paul yung rhetorical question niya, nagbigay siya ng warning. Sabi niya, hindi niyo ba alam na yung mga hindi matuwid ay hindi tatanggap ng kaharian ng Diyos? Pagkatapos niya sabihin yon, nagbigay siya ng babala. Anong sabi niya? Do not be deceived. Huwag kayong magpapaloko. Ibig sabihin, merong element dito ng panloloko. Meron ditong diwa ng pandaraya o panlilinlang. There is a deception going on. At ano yung deception na yon? Yung deception ay yung paniniwala sa kabaliktaran ng rhetorical question. Yung deception ay paniniwala na hindi, kahit unrighteous, tatanggap ng kaharian ng Diyos. Yun yung panloloko na pinaniniwalaan o pwedeng paniwalaan. A belief that the unrighteous will inherit God's kingdom. Kahit inelaborate ito ni Apostle Paul, nilista niya itong mga kasalanan to. Kasi ito yung pwedeng iniisip ng mga Corinthians na okay lang. Okay lang ba itong mga kasalanan na to? Kahit ito yung lifestyle ng isang nagsasabing Kristiyano, ito yung lifestyle ng mga nagsasabing mananampalataya sila. Sinabi ni Paul, hindi. Itong mga to, kung ito ang pamumuhay mo, no. You will not inherit the kingdom of God. At dalawa sa nakalista ay yung malakoy at arsenokoitai. Yung ideya ng isang tao ay pwedeng magsabing, Kristiyano akong homosexual. I am a Christian malakoy. I am a Christian arsenokoitai. Sabi ni Apostle Paul, no. Deception. Yan ay deception. Yan ay panlilinlang. Hindi pwedeng mangyari yon. Yung paniniwala na kahit ganito yung lifestyle ko, at ayokong mabother ito, ayokong baguhin ito, ayokong pagsisihan ito, ayokong labanan ito, pero tatanggap ako ng kaharian ng Diyos. Sabi ni Paul, deception.
nakasinungalingan. Ito yung concern bilang apostol, concern bilang pastoral concern, eternal concern ni Apostle Paul. They think they will go to heaven, but they will not. Paniwalang-paniwala sila. Kumbinsido, hindi tatanggapin ako ng Diyos. Kahit ituloy ko to, hindi ko to pagsisisihan, hindi ko to babaguhin, wala akong gagawin. Sa panahon natin, isi-celebrate pa. Pag ginawa ko to, tatanggapin ko ang kaharian ng Panginoon. Sabi ni Apostle Paul, deception. Yan ay pagiging nadadaya. Pagiging nadadaya. A person is deceived if he believes that a life of unrepentant homosexuality is compatible with inheriting the kingdom of God. Yan ang makikita natin na pandaraya, pagiging nadadaya, pagiging deceived. Ito yung, naalala nyo ba yung sino ba yun? Alvin Aragon. Naalala nyo ba yun? Yung asawa nung dating sex bomb. Tapos pinutakti siya ng mga kung ano-anong issue, ano. Isa sa nabanggit ng Alvin Aragon, isa siyang professing Christian regarding sa LGBTQ. Tapos ito yung sinabi ni Boy Abunda. Ito yung sinabi ni Boy Abunda. Saan niya ba't sinabi? Noong February 25, this year lang, 2026, sa isang episode niya ng The Fast Talk. Sabi ni Boy Abunda, pupunta ba kami sa impyerno because I am queer? Hindi kami pupunta ng impyerno. Because I believe in a God who is kind, compassionate, all understanding, na makikita ang aking kalooban. Boy Abunda, kilalang LGBTQ, may mananampalataya or professing Christian na nagsabi, hindi pwede yan. You will go to hell if you continue in that path. Tapos sabi ni Boy Abunda, sino may sabi na pupunta kami impyerno? Hindi kami pupunta ng impyerno. Nakikita ng Diyos yung kabusilak na loob ko. Naiintindihan niya kami. Yun ang argumento ni Abunda. And you know, brethren, this is what Paul is talking about. This is what Paul is warning about. May mga Kristiyano na makakarinig, mga Kristiyano yung makakarinig ng mga tao na pinagtatanggol yung pagiging tama ng mali. Sasabihin nila, tama iyon. Whether they are celebrities, influencers, mga aktivista, mga religious leader, maging mga pastor, o mga churches, kahit sino na nagtuturo ng isang tao kung nagtutuloy siya sa hindi pinagsisisihang kasalanan at tatanggapin niya pa rin ang kaharian ng Diyos, ay nagpo-promote ng isang delikadong panloloko. Panloloko. Deception. Yung sinabi ni Paul mga kapatid, nakalagay yun dito sa verse 9. Sabi, do not be deceived. Yung sabi mismo ni Paul sa Corinthians. Yung mismo yung context ng Corinthians. Siguro may mga Boy Abunda rin sila doon. May mga nagsasabi rin sa kanila, hindi, okay lang yan. Okay lang tayo. Hindi natin kailangan baguhin to. Hindi natin kailangan tumalikod sa ginagawa natin. Okay lang na ituloy natin to. Si Boy Abunda, sila Vice Ganda, may nanonood pa sa inyo doon. Sino pa? Yung mga nagpo-promote na okay lang LGBTQ, sila ay nagpo-promote ng kasinungalingan. Sila ay mga manloloko. Huwag nyo silang pakinggan. Manloloko sila. Sila ay mga instrumento ni Satanas.
instrumento ng diablo na sinasabi, sabihin nyo sa mga bata, okay lang maging bading. Sabihin nyo sa mga batang babae, okay lang maging tomboy. At lahat ng mga makikinig sa kanila ay pwedeng malinlang. Satan rarely persuades people to run towards hell. Hindi sabihin ni Satanas yun. Tignan nyo, impyerno, pumunta kayo doon. Alam niyo yung sasabihin ni Satanas? Hindi kayo pupunta doon, pero pwede niyong gawin yan. Ito yung sasabihin ni Satanas. Okay lang, gawin nyo to. Gawin to mga kasalanan na to, yung nakalista dito. Pwede kayo maging sexually immoral. Pwede niyong lokohin yung asawa nyo. Pwede kayo magkaroon ng affair. Pwede kayo mag-porn ng mag-porn. Pwede hindi kayo kasal pero mag-sex kayo. Ano pa? Pwede kayong magnakaw kayo na magnakaw, maging ganid kayo ng maging ganid, maglasing kayo ng maglasing, manloko kayo ng manloko, okay lang yan. Pupunta pa rin kayo tatanggapin nyo pa rin ang kaharian ng Diyos. Alam nyo, yan ang pananalita ng isang manloloko, si Satanas. Sabi ni Jesus, Satan was liar from the beginning. Simula pa lang manloloko na yun. Puro panlilin lang ang sinasabi ni Satanas. At maging sa usapin na ito, LGBTQ, sa usapin na ito, nanloloko si Satanas. At sobrang daming mga tao ngayon, mga churches, mga religion, mga pastor, mga tagapagturo, tapos nag-aaral pa sila ng mga matataas na mga aralin at degree para lang patunayan na tama yung ginagawa nila. May PhD ako, therefore tama ang homosexuality. Yun. Panloloko. Mas marami kami, therefore tama ang homosexuality. Ano yun? Panloloko. Mas ka-appeal sa emotion yung mga kwento namin. Nakakaawa naman kami. Paniwalaan nyo kami. Panloloko. Panloloko. Deception. And brothers, many defend and support the LGBTQ lifestyle as if God's holiness and purity and order and desire are secondary. As if God's holiness and purity and order does not matter. Walang pakialam sa kabanalan ng Diyos. Walang pakialam sa gusto ng Diyos. Walang pakialam sa kadalisayan at disenyo ng Diyos. And I would say na hindi lang sila nagkakasala sa kabanalan at kadalisayan ng Diyos. Na alam nyo ba na maging ang kasalanan na ito ay kasalanan laban sa pag-ibig ng Diyos? Yung ay naapil ni Boy Abunda, ang Diyos naman ay mapagmahal. Ang Diyos naman ay naiintindihan ako. Do you know that if you promote this is a sin against God's love. This is a sin against God's kindness. This is a sin against God's tender-heartedness. This is a sin against God's understanding. Romans 2:4, pakinggan nyo. Or do you not presume the richness of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead to repentance? Yung pasensya daw ng Diyos at kagandahang loob ng Diyos at pag-ibig ng Diyos, ang purpose daw noon ay mag-lead sa repentance. Pinabaliktad eh. Mabait naman ng Diyos, therefore hindi ako magre-repent. Mapagmahal naman ng Diyos, therefore hindi ako magre-repent. Naiintindihan naman ako ng Diyos, therefore hindi ako magre-repent. Baliktad. This is sinning against God's love. Because God is one. Hindi mo pwedeng hati-hatiin ng Diyos. God is simple. If you sin against God's holiness, you sin against God's love. If you sin against God's purity, you sin against His understanding and patience. 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi dito, the Lord is patient toward you,
not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Isipin niyo pa ulit-ulit. Sabi dito 2 Peter, yung pasensya ng Diyos para daw saan? Magdulot ng pagsisisi. May purpose yung kanyang patience. Nagpapasensya siya, hindi para sabihin okay lang yan. Nagpapasensya siya para magtungo sa repentance. Therefore, brethren, reject the lie that a person can persist in any unrepentant sin, including homosexual practice, while claiming hope of God's kingdom. Tanggihan natin itong ideya na ito na pwedeng magtuloy dito sa kasalanan na to na hindi pinagsisisihan, tapos umaasa, hindi, tatanggapin ako ng Diyos. At kapag nagsasalita tayo laban sa ganito na mga kasalanan, we are doing this out of love. We are doing this because we are concerned. We are concerned for their souls. Bakit? Pupunta silang impyerno eh. Di ba nakakaawa yun? Kumbinsidong siya, tatanggapin ako ng Diyos, pero papunta na siya ng impyerno. If they do not repent, no matter how sincere they are, no matter how convinced they are, they will go to hell. Isipin nyo na lang, merong isang tulay na naputol, nabasag, na sa gitna. Tapos, yung mga kotse, dire-diretso pa rin doon, sa tulay na yon. Babagsak sila sa dagat. Tapos may isang tao, ang sinasabi ng isang tao, bumalik kayo. Huwag kayong tumuloy. Mamamatay kayo pag tinuloy niyo yan. Tapos may isang tao sa kabila, sinabi niya, hindi, okay lang yan. Go! Ituloy mo lang yan. Idiretso mo. Bilisan mo pa. Sino yung mukhang mabait sa dalawa? Sino yung mukhang mabait sa dalawa? Yung nagsasabi ng go. Yung mukhang supporter. Yung mukhang mabait. Pero sino yung totoong may pakialam? Yung nagsasabi na tumigil ka, tumalikod ka, mapapahama ka. Yun yung totoong nagmamahal. Yun yung totoong may pakialam. Kahit na mukhang mabait, yung nagsasabi na go, diretso mo lang. Anong bait? Yung sinusuportahan mo papuntang impyerno? Sinusuportahan mo papuntang kamatayan? Sinusuportahan mo papunta sa kanyang eternal, walang hanggang condemnation? Brethren, this is Paul's warning. Yun yung mismo sinasabi niya, do not be deceived. This is a man who is at that bridge saying, stop, stop. Mali yung dinadaanan nyo, mali yung ginagawa nyo. Kasi pag naniwala ka na sa likod ng kortina, merong buhay kasama yung Diyos, pero sa likod pala ay impyerno, you don't want that for people. You don't even want that for the worst of your enemies. You don't even want that. Kung naiintindihan natin yung kapahamakan, ayaw natin na sila ay manatili sa pagiging deceived. Gusto natin gising sila sa katotohanan at maging parte sila ng mga tao ng katotohanan. Pangalawa, there's a decisive change. Merong pagbabago na ganap. Yung verse 11, napaka-ikli nung sunod na sentence ng verse 11, napaka-ikli niya, pero this is the heart of the passage. Ito mismo yung puso ng talata natin. Dito mismo tinurn ni Apostle Paul yung sinabi niya, okay, ito yung condemnation. Ngayon, tignan niyo yung gospel. Now, look at the gospel. Look at the good news. Tignan niyo yung maganda na nangyari. Magandang balita. Verse 11 is a big, big change. Kinontrast ni Apostle Paul yung mga na-deceived,
Yung magpapatuloy sa kanilang mga unrepentance, at kinontrast niya ito sa mga nasa Corinthian church. At anong nangyari sa Corinthians? Mga nagbago. Mga nabinago. Anong sinabi dun sa verse 11? And such were some of you. Sabi niya, may mga members kayo sa Corinthian church, ganito dati sila. Pero hindi na ngayon. Nakita niyo yung, hindi sinabi ni Paul, and such are some of you. Hindi niya sinabi, may mga ganito pa rin sa inyo ngayon. Hindi, sinabi niya, may mga ganito sa inyo dati. Hindi na ngayon. Dati. So yung mga nakalista dito, mayroong ganito sa kanila, may sexually immoral sa kanila dati, ngayon hindi na. May mga idolater sa kanila dati, ngayon hindi na. May mga adulterer sa kanila dati, niloloko yung mga asawa nila, ngayon hindi na. Ano pa? Dati may mga homosexual sa kanila, ngayon hindi na. Dati may mga magnanakaw sa kanila, ngayon hindi na. Dati may mga ganid sa kanila, ngayon hindi na. It's in their past. Yung mga unbelievers, nagpapatuloy sila sa kasalanan in unrepentance. But the Corinthian Christians have changed. Some of them, in their past, yun nakalista sa verse 9 until 10. But something powerful, something more powerful than sin, changed them. Merong bagay na nasa labas nila, na naapektuhan sila, na mas malakas pa kaysa sa kasalanan, kaya't nabago sila. At yun ay ang ebanghelyo ng Diyos. Yun ay biyaya ng Panginoong Hesukristo. Yan ay ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. But what happened? No? Why were the past and present Corinthians different? What changed them? Ano yung nagbago sa kanila? Verse 11. Tuloy natin yung pagbasa. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Alam niyo yung nangyari sa kanila? Ba't sila nagbago? Kasi hinugasan na sila. Ba't sila nagbago? Kasi pinabanal na sila. Ba't sila nagbago? Kasi ginastify na sila sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Spirito. Binanggit yung second person ng Trinity, third person ng Trinity. Because of the gospel of Christ and the indwelling work of the Holy Spirit. Kapag may naligtas, kapag yung sinasabi nating conversion, kapag nangyari yun, there will be decisive change. Kaya yung pag may isang taong naging Kristiyano, naligtas talaga siya, ang tanong mo nakakapaligid sa kanya, uy, parang nagbago ka. Anong nangyari? Hindi na ikaw yung dati kong kilala. And that's a good thing. Kasi yun yung such were some of you. Dahil hinugasan na sila, pinabanal na sila, pinamaging matuwid na sila. It is because of the power of the gospel that those who are in Jesus Christ, belong to Jesus Christ, they are no longer defined by the sins that once characterized them. Sa Greco-Roman world, may reputasyon yung city ng Corinth bilang isang loose sa kanilang ethics, sa kanilang sexual life. To the point na merong salita na ginamit bilang slur sa kanila, yung salitang Korinthosomai. Kumbaga sa panahon, pwede na sabi to Corinthianize. Kapag sinabing, ay, Korinthosomai ka, yun ay insulto. Sinasabi sa iyo na, ano ka, loose living ka. Parang sinasabi doon na, immoral ka. Korinthosomai ka, immoral ka. Parang, kung ano lang yung gusto mong gawin, ginagawa mo. Ibig sabihin, sa Corinth, stereotype sila. Na stereotype sila na kapag taga dun ka, sexually immoral ka. Ganon yung tingin sa Corinthian church. It's a cultural insult. No?
But Paul said, dati yun. Dati, namumuhay talaga sila na parang Corinthian. Namumuhay talaga sila doon sa insult na yon. Totoo yun at tama yun sa kanila. But when they became a Christian, they were truly Christianized. Mula sa loob, palabas, sila ay naging totoong mga mananampalataya. Kaya't ang mga mananampalataya, nagkakaroon sila ng spiritual na transformasyon sa conversion nila. Okay, hindi sinasabing perfection, ha? Okay. Naintindihan nyo naman yon, di ba? Hindi sinabing such were some of you and then wala ka ng kasalanan. Hindi yung sinasabi. Pero ang sinasabi, may nagbago. Hindi na kayo ganon. Hindi na yun yung buhay nyo. Hindi na yun yung kataga sa inyo. Na ang bawat isang mananampalataya, when they were converted, ito na yung kataga sa'yo. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Kristiyano ka ngayon, hindi na ikaw yung dating ikaw. Kristiyano ka ngayon, hindi na ikaw yung dating ikaw. Hindi totoo na walang nagbago. May nagbago. Hinugasan ka na. Pinamaging matuwid ka na at pinabanal ka na. And if we will look dun sa Malakoy at Arsenokoitai, ibig sabihin, may mga dating ganun sa kanila. May mga dating ganun sa kanila. Mga homosexual na naging straight. Na naging heterosexual Christians. Na ang puso ay nakay Hesukristo na. Hindi na dun sa kasalanan na meron sila. Dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo, yung mga lalaki na gusto ay lalaki at babae na gusto ay babae, ay binago na. Binago na sila. May mga nagsasabi kasi ngayon, even in Christian circles, debate to. Na kung ikaw ay homosexual, so naging Christian ka, hindi ka daw tinatawag ng Panginoon para maging straight. Tinatawag ka daw ng Panginoon para maging Christian. Wrong. No. Anong kabaliktaran ng kasalanan? Virtue at grace. To be ordered by God. Yun yung essence ng such were some of you eh. Hindi pwedeng magtago sa under ng umbrella na ako ay dating homosexual tapos naging Christian ako na hindi straight. Mali. No. Magiging straight ka. Magiging heterosexual ka. Babaguhin ng Panginoon yung puso mo. Babaguhin ng Panginoon yung disposition mo. Babaguhin ng Panginoon na gustuhin mo kung ano yung gusto niya. Gugustuhin mo kung ano yung disenyo niya. Hindi pwedeng, dati ako magnanakaw, naging Christian ako na hindi na magnanakaw. Pero hindi ko ginagawa yung opposite nun. No. You will do the very exact opposite, the design of God. At dahil kay Hesukristo at sa banal na Espiritu, yung mga binabanggit dito na Malakoy at Arsenokoitai, when they become Christians, they will be conformed. Yung mga lalaki, they will be conformed to biblical masculinity. God will give them masculine graces. Hindi feminine graces, masculine graces. Sinabi, such were some of you. Yung mga babae, they will be conformed by the Lord to feminine graces. Mga pambabaeng biyaya ng Panginoon. Yung mga lalaki ay tuturuan ng Panginoon na magpakalakas sa Kanya, tuturuan ng Panginoon na maging leader. Yung mga babae ay tutulungan ng Panginoon na maging matuto na mag-honor, na maging modest, na maging submissive. Because yun yung sinasabi ito, such were some of you. Dati hindi kayo ganyan, ngayon, nagpapasakop na kayo sa Panginoon. Therefore, brothers, live according to your new identity in Jesus Christ. Not according to the sins, like homosexuality,
that once characterized your life. Dahil hindi na ikaw yung nakaraan mo, huwag ka nang mamuhay na parang nakalipas mo. Sinasabi ni Apostle Paul, hindi na yan yung buhay mo. Hindi na yan yung kataga mo. Hindi na yan yung ikaw ngayon. Sinasabi niya, you are not a thief anymore. You are not greedy anymore. You are not homosexual anymore. You are not an idolater anymore and live like that. That's your past. That's not your present anymore. Dineklara na ng Panginoon kung sino ka. Hinugasan, pinabanal, pinamaging matuwid. Mamuhay ka ayon sa ginawa ni Kristo sa iyo. Huwag ka nang mamuhay sa otoridad ng kasalanan. Dahil tinapon na yan ng biyaya. Hindi ka na nakakadena sa kasalanan mo. Hindi ka na alipin ng kasalanan mo. Ba't nagpapalipin ka pa? Pinag-uusapan namin ni Pastor Erdy once, yung illustration na narinig namin, na isang mananampalataya, nakakulong siya, nakakadena siya, nakakulong siya, dahil sa ebanghelyo, binuksan na yung kulungan. Tinanggal na yung kadena. Tapos ayaw pa rin lumabas. Sabi niya, hindi ako makalabas. Bukas yung pinto. Hindi ako maalis dito. Wala na namang kadena. Lakad. Labas. Gawin mo yung pagkakristyano mo. Hindi ka na nakatali? Hindi ka na nakakadena? Diba yun yung sa kanta, my chains fell off, my heart was free, I rose, went forth, and followed thee. Ang mananampalataya ay hugas na. Hindi na ikaw yung nakaraan mo. Huwag mong paulit-ulit sabihin, hindi, ganito ako, ganito. Hindi ka na yan. Hugas ka na. Pinabanal ka na. At ikaw ay pinamaging matuwid na ang banal na spirito ay aktibong binabago yung mga puso natin. Binabago niya yung mga minamahal natin. At nilililok tayo sa pagiging kamukha ng Panginoong Jesucristo. Totoo na meron tayong struggle. Totoo na meron tayong temptation. Totoo yan. Pero wag mong isipin na hindi totoo ang kapangyarihan ng Diyos. Yun yung wag mong kalimutan. Totoo yung kapangyarihan ng Diyos. Totoo yung washed, justified, sanctified. The same grace that washed you is the same grace that changes you towards holiness. So, kaya pag may nagtanong na pwede ba akong mamuhay ng LGBTQ life at maging Kristiyano? Ang answer, no. Hindi pwede. But there's a better question. Ito yung mas magandang tanong. Pwede ko bang tigilan yung LGBTQ life and be a Christian? Answer is yes. Pwede. Pwede. Hindi totoong hindi ka mababago. Hindi totoong ganyan ka na habang buhay. Hindi totoo yung kasinungalingan na kailangan mong tuloy-tuloyin yan. Hindi totoo yun. No sinner is beyond the reach of God's grace. Tumatanggap si Kristo ng mga idolaters. Tumatanggap siya ng mga adulterers. Tumatanggap siya ng mga magnanakaw. Tumatanggap siya ng mga lasinggero. Tumatanggap siya ng mga ganid. Tumatanggap siya ng mga LGBTQ. At kapag tinanggap sila ni Jesucristo, hindi niya hahayaan silang hindi mabago. Tatanggapin niya. At anong gagawin ni Jesus? Huhugasan niya. Pababanalin niya. I-justify niya. Babaguhin niya. Ang mangyari sa kanila, yung verse 11, and such were some of you. Magiging nakaraan mo na yan, hindi na yan ikaw ngayon. Bilang pagtatapos, ang mensahe ng Kristyanismo ay hindi kondemnasyon na walang pag-asa. At hindi rin ang pagtanggap na walang pagsisisi. Ang mensahe ng Kristyanismo ay pagbabago kay Hesukristo. Ang mga hindi matuwid ay hindi makakatanggap ng kaharian ng Diyos. Yes. Pero sila ng mga makasalanan na lalapit ng merong pagsisisi at pananampalataya ay hugasan, pababanalin, at ipapaging matuwid. Tanggihan mo ang lahat ng panloloko
tumakbo ka mula sa lahat ng kasalanan, pagtiwalaan mo si Kristo lamang at mamuhay ka sa pagkakakilanlan na binigay sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak at ng kanyang banal na Espiritu. Nalangin tayo. Maraming salamat po sa 1 Corinthians 6 verse 9 to 11. Ito po'y salita mo, katotohanan mo, O Diyos. Pinupuri ka po namin dahil ayaw mo kaming maloko. Pinupuri ka po namin dahil ikaw ang Diyos na sa mabuting balita mo, gusto mo kaming baguhin sa tama. Baguhin sa kabanalan. Baguhin patungo sa katotohanan. Salamat po sa ebanghelyo mo, Ama. Salamat po sa ginawa mo, Panginoong Hesus. Salamat po sa pananahan mo, Diyos banal na Espiritu. Papuri po sa iyo sa talatang ito at katotohanang narinig namin. Gamitin mo ito for salvation and for our growth towards the likeness of your beloved Son, our Father. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen.